Kanina po, I think ang pinag-uusapan ay yung po mga naging pahayag at revelasyon ng anak po ni Senadora Lauren Legarda na si Congressman Leviste. Leandro. Okay, Leviste. tapos biglang nagkaroon ng mga resignation. So, Yeah. babasahin ko na lang para hindi Akala ko tayo yung tumawag magkamali. sa phone habang nagpe-press. Hindi, Oh. yung actually, Pruweba. Kasi nakipag-usap sa... kanina po guest po siya ni Cheryl Cosim sa One Balita Oh, Pilipinas. yes. Oh. Okay, mahaba yung interview. Mahaba. Na-bump off nga lahat ng ibang items Oo. Dahil lang pumayag sa OT Oh. Okay, so mahaba po yung interview. Sana panoorin niyo yung OBP nasa Facebook and YouTube naman po yan. Siyempre talagang pinipilit namin si Cheryl, kailangan mo itanong to. Kasi nga, what happened yesterday sa press con ay nagiging viral. Yung bigla daw may tumawag. Yes. Diba? Oo. So may tumawag bigla na sinagot. Mm-mm. Tapos parang, doon kasi parang blind item na merong nireport sa kanya, yung tumawag sa kanya. Oo. Na detalye about katiwalian. Yun na nga. Okay. Tapos pag binasa mo yung mga komento sa social media, ang mga tanong, ano ba yan? Napaka-obvious na PR. Performative daw. Performative Oo. daw. Ang sabi naman ni Congressman Leviste, yung tumawag sa kanya, malapit kay Sec Dizon. Diba? So anyway, mga kapatid, hindi ko lang kung ipi-playback natin, pero parang may idea kayo, nung ano po yung sinabi ni Ginoong Leviste. Hindi ko lang kung ito ay parte ng interview ni Cheryl or sa ibang interview siya nakuha, pero ito po ang parte ng kanyang mga sinabi. Miyembro ng team ni Secretary Dizon na nabalitaan ko ay nagkaroon na ng mga pag-uusap sa mga contractors tungkol sa mga DPWH projects. May ipinangalanan na po akong isa at yan po ay si Undersecretary Ari Perez. Siya po ay may history sa mga dati niyang mga posisyon na hindi masyadong maganda sa bidding at sa procurement. At siya ay nakasama ni Secretary Dizon sa BCDA. Pwede nating tingnan kung meron pong naging issues sa bidding sa BCDA. There is one undersecretary who I was told specifically has had meetings with 3 contractors in outside of DPWH. Yusek Johnson. Yes. Well, is this Yusek Ari? But not Ari. Yes. Wait, ipaliwanag natin yun. But not Ari. Oo, ano sabi? So, binawi niya. Ayaw namin ma-misquote, pero Ganun sinasabi ba? lang namin na iba yung mga sinabi kay Cheryl. Oo. Kasi diretso yun eh. Tapos merong, yun, ang sabi daw ng reporter nung tinanong na, hours later to Yes. yung ambush na interview sa kanya, tinanong siya, not Ari. Ang sagot niya ay, yes. So, not Ari. So, yes, not Ari. So pagkatapos niyang sabihin na it was Yusek Ari of Oo. DPWH, Yeah. hours later, doon sa ambush interview sa Kongreso, nung tinanong siya ng reporter kung si Ari yun, not Ari, sabing ganon. Ang sagot ni Congressman Leviste, yes. So So, parang binawi. So parang binawi at saka parang parang blind labo item. naman. Parang blind item nga na ang hirap hulaan po. Pero as it is, may mga naging epekto pa rin yung sinabi. Sabihin ko lang, tinonote po namin na nung panahon na in-interview ni Cheryl Cosim kanina, si Congressman Leviste, tinatawagan din po for reaction agad-agad tulad ng ginagawa ng ating programa. Kagabi, back-to-back. Sila rin, they were attempting sa OBP kanina na back-to-back yung kailang interview. Tinatawagan nila si Secretary Dizon. The thing is, Secretary Dizon was with the President. Tama ba? Basta nasa Cebu. Nasa Tama. Cebu. Nasa Cebu nga. They oo. were there, kasama pa nga pati si dating senador at Red Cross Chair Richard Gordon. So kaya hindi. Pero nagsalita pa rin si Secretary Dizon, pero mamaya namin ibibigay yan. Kailangan ko lang basahin yung naging epekto ng mga pahayag po ni Ginoong Leviste dahil shortly after that ay nagbitiw nga po sa pwesto si DPWH Undersecretary Ari Perez. Kasunod po yan ng pagpangalan sa kanya ni Batangas Representative Leandro Leviste na meron naman ng contractor appointees sa ilalim ng pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon.
Pero ilang oras lang po, ay binawi nga niya ang kanyang alegasyon nang siya ay humarap for an ambush interview sa media sa House of Representatives. Ayon po kay Leviste, hindi raw si Perez kundi ibang undersecretary ang kanyang tinutukoy na nakipag-meeting sa mga kontraktor. Pero ang dinig natin, nag-resign kasi ayaw na rin niya na madamay pa kahit na binawi yan yung tanggapan. Ayaw din niya maging sagabal dun sa investigasyon na gagawin. So, delikadesa. DPWH. Okay, so yan po ang yung sunod-sunod na mga pangyayari after po magsalita ni Congressman Leviste at ang naging desisyon po ni Ginoong Ari Perez. Pero, puntahan natin yan. ayun nga. Isusunod. May reaction naman agad. Kasi paglapag doon sa Clark, nagpa-press con agad. Oo. Siyempre, ang una mong tatanungin kapag may resignation na ganyan, na undersecretary ng kagawaran mo at mga accusations against your undersecretary. Yung Di siyempre, yung kalihim. Kalihim. Diba? So, tinanong agad kanina si Secretary Vince Dizon kung ano nga bang nangyari dito at sinadama yung kanyang USEC. Yes. Nag-resign naman daw. Siya Pero- pa nagdala nito, di ba, sa DPWH. Si Sec Dizon ang nagdala kay Yusek Ari. Maganda na yung SOT number 3 ang unahin natin. Kasi yun yung sagot sa sinasabi ni Mase Di ba? So puntahan natin yung agad na reaksyon after po lumapag ng Clark kanina ni Secretary Dizon. Ito po ang kanyang reaksyon tungkol kay Yusek Perez. Wini-welcome niya yon, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So, as of today, hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at rinirespeto natin yung desisyon niya. Pero, syempre, yung investigasyon, tuloy pa rin mo. Hindi porket na nag-resign, hindi natin imbestigahan. No, lahat yan kailangan imbestigahan. Tuloy na natin yung huling SOT. Tatlo naman yung soundbite niya. So, na-playback na yung dalawa. No? Yung tukol dun sa continuing investigation niya. That's very unfortunate. It's very unfortunate, but, you have to give it to former Undersecretary Perez. May dikikadesa siya, may dignadat siya. Hindi siya kapit tuko. Siya na mismo nagkusa. Pero, ganun talaga ang gobyerno. Maayos siyang magtrabaho, mabilis. Yun ang kailangan natin, mabilis magtrabaho. At sa pagkakilala ko sa kanya, honest siya. Kailangan yan mapatunayan base sa facts at ebidensya. Hindi dahil sa kuro-kuro, haka-haka, sabi-sabi, at ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Kahit na dati nang nandyan, wala na dyan, nag-resign na, dating administrasyon, o kahit yung mga taong ako mismo ang nagdala. Okay. So yan po ang mga pahayag ni Secretary Dizon in reaction dun po sa mga binuksan po na alegasyon or mga pronouncements ni Congressman Leviste na naging dahilan ng pagre-resign po ng isa po sa kanilang mga opisyal.